이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 레위기 6장 8절로 30절에서 보겠습니다. Basahin po natin salita ng Diyos sa aklat ng Levitico, chapter 6, verse 8 hanggang 30. 한 절씩 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 Iutos mo ito kay Aaron sa kanyang mga anak. Ito ang kautusan tungkol sa handog na sinusunog. Ang handog na sinusunog ay mananatili sa ibabaw ng dambana sa buong magdamag hanggang umaga. Samantalang ang apoy sa dambana ay pananatilihing nagniningas doon. 제사장은 세마포 긴 옷을 입고 세마포 속바지로 하체를 가리고 제단 위에서 불태운 번제의 재를 가져다가 제단 곁에 두고 Pagkatapos nito, maghuhubad siya ng kanyang mga suot at pagbibihis ng ibang mga kasuotan at ilalabas ang mga abo sa kampo sa isang malinis na pook. 제단 위에 불은 항상 피워 꺼지지 않게 할지니 제사장은 아침마다 나무를 그 위에 태우고 번제물을 그 위에 버려놓고 화목제의 기름을 그 위에서 불사를 찌며 Ang apoy ay pananatilihing nagniningas sa ibabaw ng dambana, hindi ito papatayin. 소제의 규례는 이러하니라. 아론의 자손은 그것을 제단 앞 여호와 앞에 들이되 Kukuha siya roon ng isang dakot ng magandang uri ng harina at ng langis ng butil na handog at ang lahat na kamanyang na nasa ibabaw ng handog. Ito'y susunugin bilang bahaging alaala sa ibabaw ng dambana, isang mabangong samyo sa Panginoon. 그 나머지는 아론과 그의 자손이 먹되 누룩을 넣지 말고 거룩한 곳 회막들에서 먹을지니라. Hindi ito lulutuing may pampalsa. Aking ibinigay iyon bilang kanilang bahagi mula sa handog sa akin na pinaraan sa apoy. Ito'y kabanal-banalan gaya ng handog pangkasalanan at handog para sa budhing may sala. 아론 자손의 남자는 모두 이를 먹을지니 이는 여호와의 화제물 중에서 대대로 그들의 영원한 소득이 됨이라. 이를 만지는 자마다 거룩하리라. Ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, 아론과 그의 자손이 기름 부음을 받는 날에 여호와께 드릴 예물은 이러하니라. 고운 가루 10분의 1 에바를 항상 드리는 소제물로 삼아 그 절반은 아침에 절반은 저녁에 드리되 Ito'y gagawin sa kawaling may langis. Ito'y mamasahing mabuti at pipira-pirasuhin tulad sa butil na handog at ihahandog ito bilang mabangong samyo sa Panginoon. 이 소제는 아론의 자손 중 기름 부음을 받고 그를 이어 제사장 된 자가 드릴 것이요 영원한 규례로 여호와께 온전히 불사를 것이니 Bawat butil na handog ng pari ay susunuging buo, hindi ito kakainin. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 Sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, ito ang kautusan tungkol sa handog pangkasalanan. Sa dakong pinagpapatayin ng handog na sinusunog ay doon papatayin sa harap ng Panginoon ang handog pangkasalanan. Ito ay kabanal-banalang bagay. 죄를 위하여 제사 드리는 제사장이 그것을 먹되 곧 회막들 거룩한 곳에서 먹을 것이며 Lahat ng humipo ng laman niyon ay magiging banal at kapag tumilamsik ang dugo sa damit, ang natilamsikan ay lalabhan sa banal na dako. 그 고기를 토기에 삶았으면 그 그릇을 깨뜨릴 것이요 유기에 삶았으면 그 그릇을 닦고 물에 씻을 것이며 Bawat lalaki sa mga pari ay kakain niyon, ito ay kabanal-banalan. 그러나 피를 가지고 회막에 들어가 성소에서 속죄하게 한 속죄제 제물의 고기는 먹지 못할지니 불사를 지니라. 아멘. Amen. 제사장들이 행할 제사 규례라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Kaya itatanggapin natin ang mensahe na may pamagat ang mga tagubilin para sa paghahandog ng mga pari. 레위기 1장부터 6장 7절까지 번제, 소제, 화목제, 속제제, 속건제 5대 제사법을 내용 이제 언급하셨습니다. Makita natin mula sa chapter 1, verse 7 hanggang chapter 6. Ito yung mga pinakamalalaking mga paghahandog na iniutos. 근데 다시 번제, 소제, 속제제 규례에 대한 내용이 반복되고 있어요. Gayunman, muling inulit ngayon yung mga regulasyon tungkol sa handog na susunugin, butil na handog, at yung mga pangkasalanang handog. 이 앞의 내용과 이 차이점이 많습니다. At kung titignan natin mabuti, napakaraming pagkakaiba nito. 그게 이제 1장부터 6장 7절까지의 내용은 백성들이 행할 제사 규례라고 말할 수 있어요. Hanggang sa verse 7 and chapter 6, ito'y tungkol sa mga regulasyon ng paghahandog ng mga tao. 오늘 본문은 주로 제사장들을 위한 제사 지침, 곧 제사장들이 행할 제사 규례에 관한 내용입니다.
At ngayon naman, ito yung mga tagubilin tungkol sa paghahandog naman ng mga pari. 오늘 신약 시대 예수 믿는 저와 여러분은 이제 백성이 아니라 왕 같은 제사장으로 하나님이 세워 주셨습니다. Ngayon sa panahon ng bagong tipan, tayo ay itinalaga na mga mahardikang saserdote. 그래서 왕 같은 제사장들이 행할 예배 규례를 오늘 잘 붙드시길 바랍니다. Kaya nawa pang hawakan din natin itong mga tagubilin sa paghahandog ng mga pari. 그러면 첫 번째로 이 제사장들은요, 왕 같은 제사장들은 제단의 불이 꺼지지 않도록 하라는 말씀이 가장 중요하게 나와요. Una sa lahat, napakahalaga na iniutos ng mga pari na huwag nilang hayaang mapatay yung apoy doon sa dambana. 그래서 이게 가장 기본적이고 중요한 임무가요. 제단의 불이 꺼지지 않게 하라. 이걸 9절, 12절, 13절에 반복해요. Ito yung inulit sa mga talatang 9, 12 at 13 dahil ito ay pinakapangunahin at napakahalagang tungkulin ng mga pari na huwag hayaang mamatay yung apoy doon sa dambana o sa altar. 근데 오늘날 많은 교인들이요. 주일날 또 엄빵 한번 교회 가서 예배 구경하고 오는 것으로 예배가 끝나는 사람들이 많아요. Maraming mga dumadalo lang sa simbahan tuwing araw ng linggo na parang namasyal lang doon at tapos na. 예배는 구경하는 게 아니라 예배는 드리는 것입니다. Ang pagsamba, hindi lang pamamasyal o pagsilip, ito ay pagbibigay mo sa Panginoon. 그때 예배는 주일날 한 번 나를 드리는 것이 아니라 내 몸을 24시 내 모든 삶을 거룩한 산 제사로 드리라는 거예요. Ang pagsamba, hindi lang minsan sa isang linggo, magsisimba ka, kundi 24 oras yung buong buhay mo ay inihahandog mo bilang handog na buhay sa Diyos. 이 말씀이 바로 예배와 기도의 불이 꺼지지 않도록 하라는 주요 내용이에요. At tulad dito na huwag mapatid ang pananalangin o ang pagsamba, huwag patayin ang apoy sa altar. 이게 24 제자입니다. Ito yung 24 oras na disipulo. 이게 부담됩니까? Ito ba'y mabigat? 하나님과 24 함께하며 그 축복을 누리는 것이 부담된다는 건 말이 안 되는 거예요. Hindi pwede sabihin kabigatan na 24 oras nasa iyo yung pagpapala na pagiging kasama ang Diyos. 그럼 하나님이 나를 항상 함께 하시며 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 그랬잖아요. At sinabi ng Diyos, ako'y laging sa inyo hanggang sa dulo ng daigdig. 함께를 누리는 게 24 함께를 누리는 게 우리에게 주신 최고의 축복 첫 번째예요. Ang maranasang kasama ang Diyos hanggang sa dulo ng daigdig, ito yung pinakadakilang pagpapala sa atin. 그러면 함께를 누리면 하나님의 지구 운행 목적인 또 전도도 하며 이게 되어지는 거예요. Maranasang kasama ang Diyos at magkaroon ng kapangyarihan na mag-ebanghelyo rin. 그러면서 공중권세 잡고 속이고 도적질하고 멸망시키는 이 더러운 귀신을 내어쫓는 권세도 있게 하려 하시리라. Upang bigyan din tayo ng kapangyarihan na magpalayas ng marumit masamang spirito. 그래서 제단의 불이 꺼지지 않도록 하는 것은요. 하나님께 대한 이 예배가 내 삶 속에서 계속 올려지고 있는 것이 불이 꺼지지 않는 것이에요. Ibig sabihin na huwag patayin ng apoy sa dambana ay patuloy na ihandog ang ating sarili sa Diyos. 그렇다면 이제 제사장 된 우리가 가장 중요한 본분은요. 바로 하나님을 향한 제사가 끊어지지 않도록 하는 것입니다. Upang yung ating paghahandog sa Diyos ay hindi rin matapos. 그를 위해서 제사장 된 우리는요. 누구보다 자신이 먼저 하나님 앞에 깨어 있어야 해요. Kaya sino man sa harapan ng Diyos ay dapat una yung pari maging gising. 이를 이제 24 제자라고 그러죠. Ito yung 24 oras na disipulong matatawag. 뭐 24 제자가 안 되면요. 안 되는 그 부분은 사단의 제자로 그냥 묶여서 끌려가는 거예요. Kung hindi ka 24 oras na disipulo ng Diyos, ikaw sa kabaliktaran, nahihilahin ng Diablo. 하나님께서는 우리 그리스도인들 이 시대의 제사장들로 불러주셨어요. Ngunit tayo ng mga Kristiyano ay tinawag na mga pari o saserdote sa panahon natin ngayon. 여러분 베드로전서 2장 9절 얼마나 귀한 말씀입니까? Gaano kadakilo yung sinasabi sa unang Pedro 2:9. 너희는 택하신 족속이요 왕 같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니 아름다운 덕을 선포하게 하려 하심이라.
Ngunit kayo ay lahing pinili, mga maharlikang pari at banal na bayan, mga tao na pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang kanyang kagilagilas na kaliwanagan, siya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang liwanag. 왕 같은 제사장으로 부름받은 우리 그리스도인의 가장 우선적이며 중요한 책무가요. 바로 나 자신이 먼저 하나님 앞에 깨어 24시 예배하는 삶을 누리는 것입니다. Kaya yung pinakamahalaga at pangunahing tungkulin nating mga Kristiyano na tinawag bilang maharlikang saserdote ay una, maging gising tayo sa harap ng Diyos at sumamba sa Kanya. 그래서 사도 바울은 로마서 1장부터 11장까지 구원에 관해서 확실하게 말씀을 주시고 12장 1절에 너희 몸을 그러므로 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제물로 드리라. 이것이 너희가 드릴 영적 예배니라 그랬어요. At ito'y katulad na sinasabi sa Roma 12:1 na ihain ninyo ang inyong katawan bilang handog na buhay, banal at katanggap-tanggap sa Diyos. Ito yung spiritual na pagsamba ninyo. 이를 이제 알기 쉽게 간단하게 붙들 수 있도록 24 제자라고 그러고 우리는 24 그리스도로 옷 입은 사람이 된 거예요. At para madaling maunawaan, napakasimple tayong 24 oras na mga disipulo, 24 oras na suot natin si Kristo. 그러면서 이제 우리의 삶을 드리는 두 번째로 일반 백성이 드리는 소제에 관한 규례가 14절로 18절에 다시 한번 확실하게 이제 기록되어 있어요. At pangalawa, sa mga talatang 14 hanggang 18, muli inulit yung mga tagubilin tungkol sa butil na handog ng mga karaniwang tao. 소제를 우리 삶을 드리는 내용인데 소제를 드릴 때 중요한 건요. 고운 가루로 드릴 것을 기록하고 있어요. Ito ay tanda ng pagtatalaga din ng ating sarili at sa paghahandog ng butil, dapat na ito ay pino. 소제는 곡식 제사인데요. 곡식을 가루로 만든다는 것은 나중심 내 자아를 완전히 부수고 철저하게 하나님께 헌신된 상태로 가루되어 고운 가루되어 드리는 것이 이 상징적으로 우리에게 보여준 것입니다. Pinakikita ng proseso ng paghahandog ng butil na kailangan itong gilingin at ito ay pinuhin na pulbos. Ganon din naman ang ating mga pansarili na pagmamataas ay iwaksi natin at tayo ganap na italaga ang sarili sa Diyos. 이처럼 소제는 곡식을 으깨어 고운 가루로 만들어야 드릴 수 있어요. At ihahandog lang ang handog na butil kapag ito ay giniling na at pinino na. 세상에서 나중심, 나액심, 탐심 이거 완전히 깨지지 않으면요. 하나님을 위한 삶을 살 수 없는 거예요. Tayo rin naman kung hindi natin iwawaksi yung ating mga kasakiman sa mundo na ito, ay hindi rin tayo maaring mamuhay para sa Diyos. 하나님께서 기뻐하시는 예배는요. 죄로 가득한 나중심, 이 탐심, 이 옛사람을 곡식을 가루로 빻듯이 죽이는 것에서부터 시작되는 거예요. Ang pagsamba na kinalulugod ng Diyos ay nagsisimula sa pagpatay sa lumang pagkatao natin na makasarili na puno ng kasalanan, katulad ng mga butil na ginigiling at pinipino. 그래서 주님이 아무든지 나를 따르려거든 자기 십자가를 지고 나를 좇을 것이니라 그랬어요. Kaya sabi ng Panginoon, sino mang nais sumunod sa akin, pasanin ang sariling krus at sumunod. 이처럼 고운 가루로 드려지는 제사는요. 하나님을 향한 성도의 철저한 헌신을 말합니다. At ang paghahandog na ito na ibibigay katulad ng pinong harina ay sumisimbolo sa ganap na debosyon ng mga mananampalataya. 그러면서 나를 드리는 이 소제는요. 반드시 들어가야 된 두 가지가 바로 기름과 유향이에요. At dalawang mahalagang kasangkapan na dapat ay kasama ng butil na handog ay ang langis at insenso. 성경에서 기름은 보혜사 성령님을 상징합니다. Ang langis ay sumisimbolo sa banal na spirito sa Biblia. 소제에 기름을 넣는다는 것은 성령으로 충만한 영적 생활을 하나님께 예배로 드려야 된다 그 말이에요. Ang paglalagay ng langis sa butil na handog ay nagpapakita na dapat natin ihandog ang spiritual na buhay natin na puspos ng banal na spirito sa pagsamba natin sa Diyos. 이 유향은요, 향기로운 향을 말하는데 내 욕심의 향이 아니라 그리스도의 향기를 말하는 거예요.
At ang insenso naman o kamanyang, ito ay mabangong samyo o may aroma na sumisimbolo naman sa samyo ni Kristo sa atin. 그러면 오직 그리스도의 이름으로 사는 삶은요, 먹든지 마시든지 무슨 일을 하든지 선한 그리스도의 이름으로 살며 헌신된 삶이 바로 그리스도의 향기를 나타내는 삶이에요. At sa kumain man uminom, anumang gagawin sa pangalan ng Panginoon Kristo, ang buhay ng tao na yon ay may mabangong samyo ni Kristo. 그래서 소재에는 기름과 유향이 꼭 첨가된 것입니다. Kaya kinakailangan na sangkap ang langis at ang insenso sa butil na handog. 그래 우리가 하나님께서 받으실 만한 삶을 살아가기 위해서는요, 말씀 붙들고 성령 충만 받아야 돼요. Kaya nga, kinakailangan nandun yung paghawak natin sa salita ng Diyos at puno tayo ng banal na Espiritu. 그 무슨 일이든지 그리스도의 이름으로 선한 행실을 행하며 헌신된 신앙생활을 하는 거예요. At anumang gawin natin sa pangalan ng Panginoon Kristo, magpakita ng mabuting asal at ang buhay na nakatalaga sa pananampalataya sa Diyos. 그러면서 세 번째로요, 19절로 23절에는 특별히 제사장들이 드리는 소재에 관한 규례가 특별히 더 다시 나오고 있어요. At ikatlo, muli andun yung mga tuntunin tungkol sa mga butil na handog na gagawin naman ng mga pari. 신약시대 그리스도 예수님을 구주로 모시고 구원받은 저와 여러분은요, 이제는 왕같은 제사장이 되었어요. At noon, mga pari ngayon naman, tayo yung mga mahardikang saserdote ng Diyos. 그러면 20절에 보면요, 이제 구원받은 우리는요, 제사장으로 기름 부음 받는 그날부터 고운 가루 10분의 1 에바를 항상 드리는 소제물로 삼아서 절반은 아침에 절반은 저녁에 드리라고 하셨어요. At sa talatang 20, sinasabi na sa araw na sila ay binuhusan ng langis o tinalaga na maging pari, maghahandog sila ng ikasampu ng efa ng pinong harina. Ito'y patuloy na butil na handog, kalahati sa umaga, kalahati sa gabi. 근데 21절에 보니까요, 나는 가루를 물에 반죽하는 것은 아는데요, 기름으로 반죽하는 건 잘 모르겠어요. At sa talatang 21 naman, sinabi na ilagay ito sa isang kawali na may langis at ito ay mamasahin. 근데 21절에 보면 그것을 기름으로 반죽하여 철판에 굽고 다시 기름에 적셔서 썰어가지고 소재로 여호와께 드려 향기로운 냄새가 되게 하라는 거예요. Na ang sinasabi dito, ito nga ay ilalagay nila doon sa kawali na may langis at ito ay mamasahing mabuti, pipira-pirasahin tulad sa butil na handog at ihandog bilang mabangong samyo sa Panginoon. 제 안이나 밖이나 그냥 성령으로 충만한 상태 속에 온전히 성령의 사람으로 드려지는 산 예배의 삶을 말합니다. At pinakikita nito yung buhay na pagsamba na ganap na ibinibigay ng tao yung sarili niya sa banal na Espiritu. 그러면서 23절에 보니까 제사장의 모든 소제물은 온전히 불사르고 먹지 말지니라 그랬어요. Sa talatang 23, sinasabi ng lahat ng mga handog na butil ng mga pari ay lahat susunugin, hindi kakainin. 일반 백성들이 드리는 소제물과는 달리 제사장이 드리는 소제물은요, 모두 태워야만 했다고 말이에요. Hindi katulad ng mga handog ng karaniwang tao na butil, yung mga handog ng mga pari ganap na susunugin lahat. 이는 오직 그리스도 붙들고 온전한 헌신을 하는 거. 이게 24제자의 모습이에요. Ibig sabihin, tanging si Kristo ang panghawakan, ito yung ganap na debosyon sa Diyos o pagiging 24 oras na disipulo. 이게 바로 왕같은 제사장으로 부름받은 우리 그리스도인들이 예배를 통해 결단해야 할 부분이 바로 하나님께 온전히 드리는 헌신입니다. Ganun din tayong mga Kristiyano o tinawag ng mga mahalagang saserdote, ano yung dapat pagpasyahan natin sa pamamagitan ng pagsamba, ganap na debosyon sa Diyos. 내 모든 삶이 소재의 제물이 되어 모두 불태워 하나님께 향기로 올려드리는 것입니다. Lahat ng ating mga handog na butil ay ganap na susunugin, magiging handog na nakalulugod at mabangong samyo sa Diyos. 이 삼원을 붙든 우리의 이 헌신된 삶을 하나님이요 가장 기뻐 받으시는 그리스도의 향기가 되는 거예요. Ito yung mabangong samyo na nakalulugod sa Diyos. Tayo rin naman, ang samyo ni Kristo ay makita sa atin. 주님을 가장 기쁘시게 하는 참된 소제물이 되는 거예요. At tayo nga, yung magiging mabangong samyo na nakalulugod sa Diyos. 그러면 마무리로요, 제사장의 속죄제에 대한 5가지 규례를
이 규례를 다시 한번 좀 확인하십시다. At pinsan pa sa ating konklusyon, ano ba yung mga tagubilin sa mga pari para sa handog na pangkasalanan? 우리가 이제 제사장이니까 24절부터 마지막 30절까지는요. 제사장의 속죄제 중에 특히 속죄 제물에 대한 내용이에요. Dahil tayong mga saserdote, ang nilalaman ng versikulo 24 hanggang 30 ay mga handog pangkasalanan ng mga pari. 그 24절부터 29절까지는 제사장이 먹을 수 있는 속죄 제물에 대한 내용이 나옵니다. Sa versikulo 24 hanggang 29, ito yung mga handog pangkasalanan na maaring kainin ng mga pari. 마지막 30절은 제사장이 먹을 수 없는 속죄 제물에 대한 내용이 나와요. At sa talatang 30 naman, ito yung tungkol sa handog pangkasalanan na hindi maaring kainin ng mga pari. 이 속죄 제물을 가리키는 가장 특징적인 단어가 바로 거룩, 홀리입니다. 홀리. At yung pinaka-katangian nito ay tungkol doon sa handog pangkasalanan, yung salitang banal. 이 속죄 제물은 거룩하기 때문에요. 거룩한 장소, 성전 안 마당에서 잡아야 돼요. At dahil nga ang handog pangkasalanan ay banal, dapat na patayin yung handog sa banal na dako. 거룩한 곳에서 먹어야 돼요. Dapat itong kainin sa banal ding dako. 피가 묻을 경우는 거룩한 곳에서 그 옷을 빨아야 돼요. At kung may natalamsi ka ng dugo, dapat din na hugasan ang damit na yon sa banal na dako. 그러면서 28절에 보면요. 제물을 삶은 그릇은 깨뜨리거나 유기 그릇은 물로 깨끗이 닦아내라고 그랬어요. Sa talatang 28 naman, ang palayok na ginamit para lutuin ang handog na ito ay kailangan na basagin. Kung yari naman sa tanso, ay kailangan hugasan sa banal ding dako. 왜냐? 거룩하기 때문입니다. Dahil ito'y banal o kabanal-banalan. 거룩이라는 말은 구별이에요. Ibig sabihin ng banal ay inihiwalay. 우리를 세상에서 구별하여 구원하시고 하나님의 자녀로 세워주셨어요. Tayo rin ang inihiwalay ng Diyos sa mundo at tayo ginawang mga anak niya. 그래서 레위기를 관통하는 핵심 주제가 거룩한 구별입니다. Kaya nga yung pinaka-sentrong tema na dumadaloy dito sa Aklat ng Levitico ay nagsimula sa handog na may kabanalan. 하나님의 말씀을 따르는 제사에서부터 시작하는데 이게 바로 오늘의 말씀 붙들고 내 삶을 주님께 드리는 거예요. Ito yung sa mga kautusan sa paghahandog sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa bawat araw, ihadog natin yung sarili natin may kabanalan sa Diyos. 그래서 내게 주신 오늘의 말씀을 붙드는 것이 바로 구별된 행동의 거룩의 시작이에요. Yung paghawak natin sa today's word, ito yung pasimula ng kabanalan o paghiwalay sa atin sa mundo 내 na ito. 경험, 내 지식, 내 욕심으로 사는 게 아니에요. Hindi sariling kasakiman mo, sariling kaalaman mo, o kaisipan. 주님이 주신 말씀 붙들고 그 말씀 따라 사는 거예요. Pangawak mo yung salita ng Diyos na binigay sa'yo at sumunod ka dun. 그래서 아침에 그 거룩한 성령 충만 받으며 말씀 붙들고 주님 바라보며 살고 저녁에 다시 한번 그 말씀 붙들고 주님 바라보며 마무리하고 그러는 거예요. Nagapin natin yung kapuspusan ng banal na Espiritu sa pasimula, gano'n din sa pagtatapos ng araw natin. 이제는 절대로 내 소견대로 살지 마시길 바랍니다. Wala ngayon, wag na tayong mamuhay sa sarili nating kamangmangan. 내 경험이나 세상 지식으로 살지 마세요. Sariling karanasan mo o makamundong mga kaalaman. 주신 말씀 붙들고 내게 맡겨진 그 일을 이제 순종하며 살아갈 때요. 주님이 말씀대로 역사에 나가시는 거예요. Kung may pagsunod tayo sa Diyos, kikilos ang salita ng Diyos sa atin. 그게 거룩을 유지해 나가는 이제 하나님께 내 삶을 드리는 산 예배가 되는 거예요. Ito yung pagbibigay, paghahandog ng sarili natin bilang handog na buhay sa Diyos at pagpapanatili ng kabanalan. 말씀을 마칩니다. 거룩이란 말은 이제는 세상과는 구별을 의미해요. At sa pagtatapos natin, ang salitang kabanalan, ito yung paghihiwalay sa atin mula sa mundo na ito. 이제는 내 뜻대로 사는 삶이 아니라 하나님의 말씀에 대한 순종을 의미해요. Hindi na tayo nabubuhay sa sarili natin, kundi may pagsunod na sa salita ng Diyos. 그를 위해서 하나님이 왕 같은 제사장으로 우리를 세워주셨어요. Para dito ay tinalaga tayo bilang mga maharlikang saserdote. 최고로 붙들고 보호하고 인도하시겠다는 거예요. At dakila na tayo ay gagabayan po proteksyonan ng Diyos. 혹시 가난에 처하더라도 염려하지 마세요.
At ando man ang kahirapan sa'yo, huwag ka pag-alala. 주변 사람과 갈등되었을 때 절대 싸우지 마세요. Meron ka bang pag-alitan sa iba, huwag kang makipaglaban. 이제 모든 주변 사람들은요, 내가 왕 같은 제사장으로 도와줘야 될 대상이에요. Dahil ikaw ay maharlikang saserdote, sino mang ibang tao ay dapat mong tulungan. 사람들에게 덕보려고 애쓰지 마세요. At huwag na pagtakpan din ng iba. 교회에서 무슨 유익을 좀 구하려고 애쓰지 마세요. At huwag magsikap na kumuha lang ng anumang pakinabang sa simbahan. 가장 애써야 될 건 오늘 내게 주신 오늘의 말씀이에요. Ang pinakapagtuunan ay panghawakan ng today's word. 그럼 그 말씀을 통해서 성령께서 역사하십니다. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos, kikilos ang banal na spirito. 그러면 그 성령께서 말씀부터 나를 떠나지 않으시고 나와 함께 하시며 그 말씀을 이루어 가십니다. At ako ay hindi iwan ng Diyos, patuloy nagagabayan ako ng salita niya. 이게 하나님의 불을 꺼뜨리지 않고 계속 유지할 수 있는 비밀이에요. Ito yung sikreto upang magpatuloy yung apoy at hindi ito mapatay. 성령께서 항상 나와 함께 계시며 온전히 붙드실 수 있는 비밀이 바로 오늘의 말씀 붙들고 사는 것입니다. Ito yung sikreto na ang apoy na banal na spirito ay patuloy na manahan sa iyo. Ito yung paghawak mo sa today's word, sa 3 today. 그래요. 강단을 통해서 내게 주신 말씀 그게요. 그 말씀이 곧 내게 임하시는 하나님이시라니까요. At yung mensahe mula sa pulpito, yun mismo ay ang Diyos na dumating sa iyo. 그 내게 주신 임하신 하나님을 버려버리고 내 생각, 세상 지식, 내 경험 붙들면요. 성령의 불은 꺼지는 거예요. Pero kung sa halip na salita ng Diyos, sariling kaisipan mo, karanasan mo, o makamundo mga bagay, ang sinusunod mo, pinapatay mo yung apoy ng banal na spirito. 하나님의 사람이 된 내가 노아 시대 하나님의 아들들처럼요. 육체가 되면 그 인생 홍수 심판으로 끝나는 거예요. At katulad ka sa panahon ni Noe, yung buhay nila ay nagtapos lang doon sa baha. 그러면 나는 말씀 붙들고 성령의 이 충만함 속에 나를 고운 가루로 만들어서 소재와 같이 하나님께 향기로운 냄새로 삶을 들이시기를 바랍니다. Mintawa pang hawakan natin ang salita ng Diyos at ihandog ang ating sarili katulad ng pinino na butil na handog at tayo maging mabangong samyo ni Kristo sa mundo na ito. 그러면 나의 연약함, 나의 부족, 나의 그 모든 것들은요. 성령의 불로 깨끗이 태워지며 치유하시며 힘을 주시며 오력으로 충만케 역사하시는 거예요. Sa gayon kahinaan o kakulangan man, lahat ang ito'y tutupukin sa apoy na banal na spirito at tayo ay bibigyan ng kagalingan at ng lakas, kapangyarihan ng Diyos. 그때 내 삶이 그리스도의 향기를 쫙 온 세상에 쫙 풍기며 악취가 가득한 세상에 그리스도의 향기가 하나님의 소금이 되어지는 거예요. Sa gayon tayo magiging mga asin at mabangong samyo ni Kristo sa mundo na ito. 승리하시기를 주의 이름으로 축원합니다. Nagpapalaw kayo sa pangalan ng Panginoon, maging matagumpay kayo nawa. 기도하십시다. Manalangin tayo. 제사장들이 행할 제사 규례를 특별히 다시 한번 허락해 주심을 감사합니다. Salamat Panginoon, pinahintulot niyo sa aming makita yung mga tagubilin sa paghahandog ng mga pari. 주 예수 그리스도를 구주로 모시고 하나님의 자녀되게 하시고 왕 같은 제사장으로 이 땅을 살 수 있게 하심을 감사합니다. Salamat po, inayaan niyo kaming tanggapin na pa Yesu Kristo, maging mga dakilang saserdote ng Panginoon sa mundo na ito. 이제는 이 세상으로부터 거룩한 구별을 해 주셨사오니 구별된 삶을 살 수 있는 저희들이 되게 하여 주옵소서. Hayaan niyo po na mamuhay kami na inihiwalay sa mundo na to na may kabanalan. 그를 위해서 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도를 굳게 붙들고 하나님과 함께하는 축복의 삶을 살게 하옵소서. Para dito naway matibay namin panghawakan ng today's word, today's prayer, today's evangelism at mamuhay kasama ang Diyos. 하나님이 지구를 돌리시는 목적과 계획이 바로 저희를 통해서 말씀을 성취하시며 기도에 응답하시며 전도의 열매를 맺게 하시는 것인 줄로 믿습니다. At sa dakilang layunin mo ng pagpaikot sa mundo, alam namin na tatanggapin din namin ang katuparan ng salita, sagot sa panalangin at bunga ng pag-ebanghelyo. 나 중심, 돈 중심, 성공 중심을 온전히 가루로 만들고 고운 가루 되어 주께 드려지는 소재의 삶이 되게 하옵소서. At nawa na yung paging sentro sa sarili, pera at sa tagumpay sa mundo na to ay ganap na naming
pinuhin, pulbusin, Panginoon, at kami ay maging butil na handog para sa iyo. 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Sa aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. 아멘. 아멘. Amen.